Attention mga ka-vlogs, para sa mga gustong kumuha ng Philippine Passport ngayong 2025, narito ang kompletong requirements, proseso, magkano ang bayad, paano mag-book ng scheduled appointment. Lahat ng yan pag-uusapan natin sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta kayo mga ka-vlogs? Narito na ha sa mga gustong kumuha ng Philippine Passport. Ngayong 2025, aalamin natin kung may pagbabago ba sa requirements, proseso, magkano ang bayad, sino-sino ang pupwedeng kumuha, at paano mag-book ng schedule appointment. Lahat ng yan mamaya-maya pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. So makinig po sa mga nagnanais po na kumuha ng Philippine Passport ngayong taon 2025 para sa mga gustong magtrabaho sa abroad o sa mga gusto lamang kumuha ng Philippine Passport. So alamin natin kung may pagbabago ba. Well, anyway, una sa lahat, no, dito tayo sa kung sino-sino ang pwedeng kumuha ng Philippine Passport. As long as you are a natural born Filipino citizen mga ka-vlogs, no? Dito kayo pinganak sa Pilipinas o sa abroad, basta ang nationality nyo po ay Filipino, no? Ay pwede po kumuha ng Philippine Passport. Wala pong age limit. Kahit bagong silang pwedeng kuhaan ng Philippine Passport kung kinakailangan. So, sa requirements naman po para sa ating mga adult, no, na mga bago pa lang kukuha o first timer na kumuha ng Philippine Passport, ihanda po natin ang ating accomplished application form. So, ang ating accomplished application form ay maaari po natin yang ma-download sa ating cellphone sa website po ng DFA, ang www.dfa.gov.ph, o di kayo pwede nyo itong kukunin, no, sa any DFA sites na nasa pinakamalapit sa inyong lugar. So, yung accomplished form na yan, fill upan nyo po mga ka-vlogs. Make sure na tama po ang fill upan nyo dyan para po hindi po magka-problema during your personal appearance. Pero kung may mga pagkakamali po kayo na fill upan, na po pwede naman pong i-correct during your personal appearance, sabihin niyo lamang po sa staff na mag-a-assist sa inyo, no, dyan sa DFA. Pangalawang requirements, of course, hindi nawawala po ang ating PSA, original copy na birth certificate. So, dapat naka-PSA po yan, original. So, take note, original ang kukunin ng DFA. So, hindi na yan ibabalik sa inyo. Kaya, yan po yung tandaan ha, kapag kumuha ng passport, original, PSA copy na birth certificate. Pangatlo, pwede tayong mag-present o kailangan natin mag-present talaga ng any government issued ID. So, pwede po ang SSS ID, UMID, ang ating postal ID, accepted po yan. The passport, kung expired, no? Sa mga magre-renew, pwede pong gawing valid ID yung expired Philippine passport ninyo. Pwede din po ang mga PRC license, no? Pwede din po ang tinatawag natin na driver's license, no? Kahit yung nakapapil na driver's license po, pwede po yun. National ID, accepted po yan. Even the temporary national ID, pwede po yan, no? So, ilan lamang yan sa mga government-issued ID na po pwede natin i-present sa ating pagkuha ng Philippine Passport. Ang mga secondary ID, hindi po yan ina-accept. Take note, no? Yung mga TIN ID, PhilHealth ID, BIR ID, yung Pag-ibig ID, Senior Citizen ID, hindi po yan tinatanggap as valid ID sa pagkuha ng passport. Only primary valid ID na atin pong na-mention, mga ka-vlogs. Isa lang po ang kailangan na valid ID, ha? Isa lang po.
mga ka-vlogs. And yung NBI clearance, actually, hindi naman po sinasabi na hindi na pwede at hindi naman po sinasabi na pwede na wala. So, case-to-case basis po yan, lalong-lalo pa kung kailangan talaga ng supporting documents. So, ang maipapayo ko na lang sa inyo para siguradong hindi kayo pabalik-balik sa DFA, no? Kumuha na lang siguro kayo ng NBI clearance para kung hanapan kayo ay meron kayong maipapakita, mga ka-vlogs. So, dito tayo sa proseso, no? Sa pagkuha ng Philippine passport, ang una nyo pong gagawin ay kumuha ng confirmed schedule appointment, mga ka-vlogs. So, online lamang po ito. Pumunta lamang po kayo sa www.dfa.gov.ph and then, i-click nyo po yung book an appointment. Tapos, select nyo yung individual, no? Kung kayo lang mag-isa. Kasi, kung marami kayo as a group. So, kung kayo lang naman as a individual. Tapos, piliin nyo dyan kung new applicant kayo, renewal, or lost. No? May mga choices kasi dyan. Tapos, fill upan nyo po yung mga hinihinging impormasyon, including your full name, your birthday, birthplace, address. So, yun. Make sure na tama talaga ang i-fill up nyo sa online appointment ninyo para iwas aberya during your personal appearance. Pero take note, kung meron po mga mali na input dyan sa online appointment, gaya po ng maling birthday, maling birthplace, no? Marami akong na-encounter na ganyan na nagtatanong dito sa ating channel, no? Na mali yung kanilang birthplace, mali ang birthday na nilagay, address. Ang gagawin nyo po during your personal appearance, sabihin nyo po sa staff na mag-a-assist sa inyo na mali po yung pindot ninyo, nalagay ninyo para mapalitan po agad, no? Huwag nyo sabihin na tapos na dahil mahirap na po yan palitan, no? Back to zero kayo. So, habang ini-interview pa kayo dyan sa DFA during your personal appearance, sabihin nyo na kung ano ang mali na na-input, mga ka-vlogs. Well, anyway, ipapakita naman po sa inyo kung tama po ba, ipapakonfirm sa inyo kung tama po ba ang mga detalye na andoon sa system bago po mag-proceed to final, no, processing para sa inyong Philippine passport. So, gaano ba katagal itong Philippine passport at magkano ang bayad, no? Dito sa pagkuha ng passport natin. Well, anyway, ang bayad po, meron po tayong regular, no, na 950 pesos. Wala po yung pagbabago. So, para po ito sa mga regular. May makamahalan lang po sa mga rush, yung mga nagmamadali, no? Usually dito, so, yung mga papaalis na talaga, kailangan na ng Philippine passport. So, nasa 1,200 pesos po yan. So, yung online appointment naman, kayo lang naman ang gagawa dyan, no? As long as kayo ang gumawa, walang bayad. Pero kung ipapagawa nyo po sa iba, may bayad na po yan. So, mas mabuti kayo na lang po ang mag-book ng yung appointment online. Tapos, kailangan yung bayaran yan sa mga partners ni DFA gaya ng 7-Eleven, no? Sa GCash, within 24 hours para po ma-proceed ang inyong online appointment or ma-confirm. Dahil kung hindi nyo po nabayaran ang inyong appointment within 24 hours, mag-back to zero kayo. So, mag-back to zero kayo, baka wala ng slot, no, na mas maaga, mga ka-vlog. So, dapat, bago kayo mag-online appointment, siguraduhin na meron kayong perang pangbayan sa online appointment ninyo, mga ka-vlogs. So, ang ating Philippine passport ay 15 days to 1 month po bago dumating sa atin or bago po natin ma-pick up sa DFA kung ipipick up natin. So, ang rush naman po, nasa 5 to 7 working days lamang yan sa DFA. So, kayo na lang po ang bahala kung ano ang gusto ninyo, kung madalian, rush, or doon kayo sa regular na 15 days to 1 month, mga ka-vlogs. Okay? So, may additional kasi yan kung gusto nyo po ipa-deliver sa inyong address. May additional po sa mga courier, no? Gaya ng LBC or whatever, kung ano ang partner ni DFA. Pero kung ayaw nyo na pong gumastos ng dagdag, gusto nyo lang po kayo ang pumick up or kumuha doon sa DFA during the claiming or releasing schedule, no? Pwede po yun, mga ka-vlogs. Okay? Huwag kalimutan yung claim stub o resibo po para makuha ninyo ang yung Philippine
Passport. So yun po ang kompletong detalye, kompletong proseso, requirements, magkano ang bayad, latest update sa Philippine Passport na pagkuha ngayong taon 2025. Sino po sa inyo ang kukuha ng Philippine Passport ngayong 2025? No, sino sa inyo dyan ang magre-renew? Sino sa inyo dyan ang nawala, na damage? No? Pakikomento naman sa comment section na nasa baba. Pakilakip ng buong pangalan at kung taga saan kayo. Bago ko magtapos sa video na to, kung gusto pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari nyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po i-click nyo po ang ating join button. Maraming perks dyan mga ka-vlogs. Be my member now. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano na pag-uusapan natin ang mga mahahalagang bagay-bagay na may kinalaman po sa Philippine Passport. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Maaari nyo nang i-like ang video na to at kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawan na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.